Wala na po talagang lasa yung pagkain. Yes, yung fried chicken. Isa na namang vlogger ang hindi magandang karanasan sa Paris Overload ni Diwata. Eto guys, panoorin mo ang bidyong ito para malaman mo kung ano ang kwento ni ate sa karanasan niya sa Paris ni Diwata. Kung tama ba yung mga sinasabi niya at kung totoo ba talaga ito. Ito na, panoorin natin. Guys, ano naman lang yung flour, yung asin, yung paminta, para lang magkalasa yung chicken. Magkano lang po yun, 'di ba? Doon naman, para naman sa worth it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours, 'di ba? Tapos titikman namin yung chicken na wala talagang lasa, guys. Mas masarap pa talaga yung lutong bahay or sa kalenderya. Ganun po, opo. Tapos yung kaldereta. So ayun po, na-disappoint kami dahil hindi na masarap yung pagkain. Inaway pa kami doon, mahaba pa yung pila. Pero ganun talaga, ginusto namin ma-experience yung Diwata Overload Paris eh. So yeah, hindi ko alam, hindi ko talaga siya may recommend sa mga taong gustong-gusto siyang tikman dahil hype siya, and yung ibang influencer, ibang vlogger is hindi talaga sila nagpakatotoo sa review nila. Yung honest, yung totoong review nila para dun sa Overload Paris. Kasi as a vlogger, as an influencer, you need to tell the people kung ano talaga yung review nyo. Masarap ba siya? May lasa ba siya? Para sa ganun, may improve ni Diwata yung kanilang pagkain. So for me, sa honest review namin, hindi talaga masarap lahat ng pagkain. Lasang sunog yung kaldereta, walang lasa yung fried chicken, and according sa mga pinsan ko, wala din pong lasa yung kanilang pares, 'di ba? So, sa ganon, ito, ayoko masara yung business ni Diwata dahil nagpapakahirap siya doon, but sana i-improve niya yung lasa man lang ng mga pagkain para naman yung pinila ng mga tao doon ay worth it at hindi sila madi-disappoint. And at the same time, yung mga staff niya, dapat ayusin nila yung trato nila. Kasi guys, ano naman yan eh, hindi naman yan whole day na nagtatrabaho sila. It's a rotational shift. So sila yung sa night shift. So dapat expected nila na dapat marami silang energy. And wag sila kaagad mang-judge ng mga tao na hindi na yan, sinungaling kayo. Like, dahil sa 100 pesos, mandadaya yung mga tao, pumila doon ng 1 to 2 hours, mandadaya yung tao para lang sa 100 pesos. At hindi yun maganda. And doon sa kahapon, hindi lang ako yung nagreklamo, hindi lang kami, but meron pang isang nagreklamo doon dahil din sa stop nila. Ninyo, kung araw-araw may nagrereklamong ganun, masisira syempre yung business ni Diwata, yung review sa kanya. So, mas maganda na ayusin ka agad ni Diwata, maaga pa lang. And pagsabihan niya lagi yung mga staff, kasi meron doon eh, dalawa yun eh, yung isang lalaki doon yata or gay, hindi ko alam. Nagtanong ako sa kanya, ilang minutes po yung chicken? Hindi niya ka pinansin. Talagang mata pobre siya, masungit. Pero nung lalaki na nagtanong sa kanya, ay, hello, ano po yun? Ganun talaga siya, day. So, yeah. So, hindi talaga expected ko talaga, napakasarap ng food. But if you are looking for a budget-friendly na food, I will recommend Diwata. But don't expect too much. Yan. Kasi sobrang hype niya ngayon sa social media. But don't expect too much because you will be disappointed at the end. So sana makita to ni Diwata, i-comment nyo sa kanya to, i-tag nyo sa kanya to para alam niya ano ba yung nangyayari doon. Kasi kahit mabait ang boss nila, si Diwata, kahit gusto niya maging successful, kung yung mga staff niya yung magsisira sa kanya, then talagang hindi mag-grow yung business niya. So dapat kailangan pati yung mga staff niya sabihan niya dahil hindi talaga maganda yun. Na-offend kami kahapon doon.